2 verse 1 and 6. My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom. Out of his mouth cometh knowledge and understanding. Sa panahon natin ngayon, masyado na at labis na nalulunod ang tao sa sarili niyang dunong o galing. Sabi nga, sobrang talino na raw ng tao sa mundo. Kaya kung narinig niyo yung kanta ni Richard De Horsey nung araw, sobrang talino na ng tao sa mundo. Narating ng araw ang buwan. Totoo naman din. No? Marunong na ang tao. Malayo na ang narating ng tao dahil sa kanyang karunungan. Ngunit katunayan, hindi natin maikakaila. Karamihan sa mga tao ay nakasalalay na sa kanilang nalalaman na makabubuti sa kanila. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan na nila yung sarili nilang karunungan o talino. At dahil dyan, meron na silang sariling desisyon at diskarte sa buhay. Malayo dapat iyan sa ating pamumuhay bilang anak ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay sa ating sariling lakas o karunungan. Ang masakit kahit ang mga anak ng Diyos, yun. May ilan at baka marami rin na mas pinagkakatiwalaan nila ang alam nila na mas makabubuti sa kanila. Aminin man natin at hindi, kuminsan sa ating pagmamadali at nais nating makuha yung gusto nating makuha, gumagawa tayo ng sarili nating paraan. At sa aking karanasan at nakita, yung mga maling desisyon na hindi ikinonsulta sa Panginoon Diyos ay naghahatid ng kapahamakan. Maaring kaya ginagawa yung ganun ay dahil naiinip sila sa sagot ng Diyos at hindi na makapaghintay. O talagang nagmamarunong lang. Ang buhay natin ay humihingi ng maraming desisyon mula sa atin. Talagang ang buhay ay pinagtutulakan tayo na gumawa ng desisyon, no? At natutukso tayo ron. Kahit anak ka man ng Diyos o hindi ka man anak ng Diyos. At anuman desisyon ng tao at anumang bagay sa ating pagkatao at sitwasyon, yung karunungan at nalalaman natin ang may pinakamalaking impluensya para dito. Talaga nai-impluensyahan tayo ng mga bagay na nalalaman natin. Laging doon sa tingin natin ay maganda, ginagawa natin nang hindi ikinukonsulta sa Panginoon Diyos. Kung iba ay trial and error ang pamamaraan, hindi dapat sana sa mga anak ng Diyos at hindi dapat kahit kailan. Hindi susubukan, bahala na kung magkamali o kaya baka naman tama. Kahit kailan hindi magkakamali ang Panginoon Diyos kung siya ang magbibigay ng direktiba sa atin sa bawat gagawin natin. At kung ipagkakatiwala natin sa Kanya yung ating mga desisyon o yung lahat ng aspeto sa ating buhay. Isang bagay na magpapakita sa kabutihan ng Diyos ay ang Kanyang salita patungkol sa karunungan. Katulad ng binasa natin, Talagang kung hahanapin natin at ituturing na isang nakatagong kayamanan o napakahalagang kayamanan ang karunungan na galing sa Diyos,
hindi tayo maliligaw at hindi tayo mapapahamak. Dahil ang karunungan na galing sa Diyos, diyan nakasalalay ang ikatatagumpay ng ating buhay. Walang anak ng Diyos na mabibigo sa kanyang mga ninanais kung nakapaloob siya ron sa kalooban ng Diyos at nakikinig siya doon sa karunungan na itinuturo ng Diyos. Siyempre makikita yan sa kanyang banal na salita. At kung tayo ay mauuhaw at nanaisin natin yung karunungan na yan at gagawin nating tulad sa isang mapa patungo sa ating destinasyon, hindi tayo maliligaw. At ang totoong tagumpay ay nakasalalay sa pagsunod sa kanyang salita. Hindi ito nakasalalay sa ating emosyon, hindi ito nakasalalay sa ating sariling dunong o talino. Ito ay nakasalalay sa pagsunod at sa pagsunod sa salita ng Diyos at sa kanyang kalooban. Sa Diyos lamang at wala nang iba. At ang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ay nagdadala sa atin para sa kanyang kaluwalhatian. Wala namang ituturo ang salita ng Diyos na hindi makaluluwalhati sa kanya. Lahat ng paggabay, pagtuturo, lahat ng mga yan ay kung susundin natin ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At kung nanaisin natin, no? Alam niyo malaking ano yan eh, yung tanong na yun. At kung nanaisin natin. At kung nais magbigay kaluwalhatian sa Diyos, susundin mo yung kanyang kautusan. Kung nais mong labagin ang kalooban ng Diyos, susundin mo ang sarili mo. So dalawang pagpipilian lamang yan, hindi pwedeng tayo ay nasa gitna. No? Minsan susunod tayo ron sa salita ng Diyos at kung minsan ang sarili natin ang ating kakampihan at susundin. Sabi nga sa Proverbs chapter 2 verse 1, okay, dito tayo. At kung nais mong maluwalhati ang Diyos, maniwala ka sa kanyang banal na salita. Napaka-importante na ang salita ng Diyos ay ating paniwalaan at pagkatiwalaan. May mga bagay na hindi abot ng ating pangunawa. Kung minsan may pinagagawa ang Diyos na hindi natin maunawaan, bakit natin kailangan gawin? Subalit kung magtitiwala tayo sa Diyos na alam niya ang makabubuti sa atin at mas mataas yung kanyang kaisipan sa atin at pinakamarunong siya sa lahat. Kahit yung mga bagay na pinagagawa sa atin na hindi natin nauunawaan ay gagawin natin at susunod tayo. Sabi sa Proverbs chapter 2 verse 1 na binasa natin kanina, "My son, if thou wilt receive my words and hide my commandments with thee," and sa verse 2, "so that or incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding." Apply, no? Ginuhitan ko yung salitang apply. Ibig sabihin, kung itong karunungan ng Diyos ay ia-apply natin sa ating buhay, sabi dito sa verse 3, yes, oo. Yung yes ay magbibigay sa atin ng assurance or kasiguraduhan na ang Diyos ay nasa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito po ang kasunod. "If thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding," ibig sabihin talagang alam niyo yung nauuhaw, alam niyo yung naghahangad, no? Na kung talagang hahangarin natin yung karunungan, no? At kung hahanapin natin katulad sa isang silver, "If thou seekest her as silver," kumakatawan ito, no? Sa napakahalagang bagay. "And searches for her as for hid treasures," yung talagang
Alam mo yung treasures, no? Ang dami nga namamatay dyan sa paghuhukay ng kayamanan. Ang sinasabi, dapat maging ganun ang ating gawi. Maging ganun ang ating asal. No? Sa paghahangad ng karunungan ng Diyos ay talagang hahalukayin mo ito. Ganun kasi siya kahalaga. At hindi naman sasabihin ng Proverbs chapter 2 verse 1 and 6 kung hindi talaga mahalaga to. At salita ng Diyos ito. Alam niyang ito ay makakabuti sa atin. Sa verse 5, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Alam niyo, yung pala yun, yung wisdom o karunungan ay magbibigay sa atin ng kaunawaan doon sa pagkatakot sa Diyos. Hindi ito yung negatibong takot. Ito yung banal na takot sa Diyos na magbibigay sa atin o magtuturo sa atin o magpapakilos sa atin na gawin yung mga bagay na nais ng Diyos. At hindi mo na naisin na ang Diyos ay ma-disappoint o ang Diyos ay mapalungkot natin sapagkat meron tayong banal na takot sa Kanya. At yun ay maghahatid sa atin sa magandang buhay. Sa ating binasa, ang paghahanap at pag-iingat sa Kanyang salita o kautusan ay isang napakagandang bagay. Hindi mo naman iingatan ng isang bagay na hindi mahalaga. Hindi rin naman pag-iingatan ng isang bagay na hindi magbibigay sa atin ng katuwaan at saya. Sinasabi lamang doon sa ating binasa na yung paghahanap at pag-iingat sa Kanyang salita o kautusan ang nais ng Diyos na ating gawin, sapagkat ang nais ng Diyos para sa atin ay maging mabuti ang ating buhay at maproteksyonan tayo sa mga bagay na maaaring i-offer ng mundong ito. Proteksyonan tayo sa mga pagdurusa. Sa ating binasa, kapag ang ating mga tainga ay nakakiling sa karunungan ng Diyos, alam niyo nakakiling, naka-incline, yung pagka nagsalita ang Diyos ay talagang nakikinig tayo. Talagang isinasa puso natin yung pakikinig. Hindi lamang narinig, kundi talagang ibinabaon natin sa ating puso yung Kanyang salita. At may kagalakan natin na tinatanggap ito. At kapag ang puso natin ay nakahanda na unawain ito, ibig sabihin, ang paghahanap sa karunungan ng Diyos ay dapat mayroong kahandaan ng ating puso na maunawaan ito. Hindi tayo mag-aaral ng Kanyang salita at hahanapin doon ang karunungan kung hindi naman handa ang ating puso na maunawaan ito at higit sa lahat ay buhay ito. At kapag tayo'y nauuhaw na maunawaan ang karunungan ng Diyos, ano yung nauuhaw? Yung para bang kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, excited ka na, no? Talagang alam mo na ang salita ng Diyos ay titighaw sa ating pagiging, sa ating kakapusan, titighaw sa mga kakulangan at emptiness sa ating buhay. Kaya maraming mga tao ang maraming kulang sa buhay. Maraming mga tao ang naghahanap ng kahulugan kung ano ang buhay.
Maraming mga tao ang hindi masaya sa buhay. Anong dahilan? Kung babalik ta rin natin, no, yung sinabi ko, hindi nila hinahanap at iniingatan ang salita ng Diyos. Marahil kaya, kaya ganun ang kanilang buhay. At hindi nakakiling ang kanilang tainga sa salita ng Diyos. Pasok dito, labas dito. At hindi handa ang puso upang maunawaan ang salita ng Diyos. Masakit yon pero totoo. Kaya nga kung sisiyasatin natin ang ating mga sarili, ano ba yung pinagdadaanan ko ngayon? Ayokong manghusga pero marahil dahil yan sa hindi mo pakikinig o hindi natin pakikinig sa karunungan na itinuturo ng banal na salita sa atin. Hindi lamang sa kasalanan ang nagbibigay ng kalungkutan sa atin, kundi yung mga maling desisyon dahil sinunod natin ang ating mga sarili. Balik tayo rito, no? Sabi nga, kung nauuhaw ka na maunawaan ang karunungan ng Diyos, hindi mo siya bibitawan eh. Hahangarin mo lagi na ikaw ay sumangguni sa salita ng Diyos sa lahat ng aspeto at area ng buhay mo. At kung itinuturing natin na kayamanan gaya ng nakabaon na kayamanan ng kanyang salita, anong ibig sabihin nito? Wala nang hihigit pa na mahalaga sa buhay natin, o kung wala nang hihigit pa na mahalaga sa buhay natin kundi ang kanyang salita. Ang ibig sabihin nun, ang kanyang salita na nagtuturo sa atin ng karunungan ay higit pa sa kayamanan. O ito yung pinakamahalagang kayamanan sa buhay natin. At kapag kagano'n sa kalang natin mauunawaan ang pagkatakot sa Diyos. Ang ibig sabihin, kung tayo ay may pangunawa o karunungan na galing sa Diyos, magkakaroon tayo ng takot sa Diyos. Alam mo yung karunungan ay magtuturo ito kung anong uri ng Diyos meron tayo. At habang lumalaki at nakikilala natin ng lubusan at malinaw ang karakter na meron ng Diyos, magkakaroon ka ng banal na takot eh. Naglalaro pa lamang sa isip mo yung mga bagay na hindi mo dapat isipin, o naglalaro pa lamang sa isipan mo yung mga plano na hindi nakapaloob sa kalooban ng Diyos. Sisigaw na yung karunungan na natutunan natin sa Kanya. At sasawayin tayo na huwag mo nang gawin iyan. Huwag natin palungkutin ng Diyos. Laging yun na ituturo sa atin ng karunungan na galing sa Diyos Ang ipagagawa lamang sa atin, ang ipapaisip lamang sa atin, ang ilalagay lamang sa ating puso ay gawin yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ano nga ba yung takot, no? Yung magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Gaya na sinabi ko, yung takot na yun ay takot na hindi gawin ang mga bagay na hindi magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kung meron kang karunungan ng Diyos, no, yung kanyang karunungan ay magtuturo sa atin na matakot tayo na gawin yung mga bagay na hindi maghahatid ng kaluwalhatian sa Diyos. Iyon naman talaga yung layunin ng ating buhay. Kaya tayo nilikha ng Diyos. At ang mga bagay na nasa paligid natin, kundi ang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Nilikha nga yung isda, lumalangoy, para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Nilikha ang mga ibon
Kapag umaawit yan, nagbibigay iyan ng kaluwalhatian sa Diyos sapagkat nilikha siya para doon. At tayo mga tao, kaya tayo nilikha ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, pagbigay ng kaluwalhatian. Ngunit kung hindi tayo mamumuhay ng ayon sa kanyang salita at karunungan, hindi tayo magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sumasalungat tayo kung ganon sa layunin niya para sa atin. Layunin na magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. At ang pagsunod natin sa salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ng karunungan at ang takot natin sa Diyos na hindi tayo makapagbigay ng kaluguran ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang karunungan na naghahatid sa atin upang gawin ang makaluluwalhati sa Diyos ay takot na hindi mapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Ano ibig sabihin nito? Yun daw karunungan na naghahatid upang gawin ang makaluluwalhati sa Diyos. Kalakip nun ang takot na hindi gawin o hindi mapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Simple lang. Kung ang buhay natin ay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, ibig sabihin, hindi lubusan ng takot natin sa Diyos. At kung hindi lubusan ng takot natin sa Diyos, hindi natin iniingatan sa ating puso yung karunungang itinuturo niya. Sabi nga sa Proverbs chapter 1 verse 7, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung karunungan at pagkatuto sa kanyang salita, doon magsisimula yung ating banal na takot sa Panginoon Diyos. At kung may takot at karunungan ka na galing sa Diyos, hindi ka na magtitiwala sa sarili mong talino. At kung nais mo na huwag kang maligaw ng landas, ito yan eh. Ito maganda to. Na huwag tayong maligaw ng landas o magkamali sa ating mga desisyon sa buhay na ito, huwag mong pagkatiwalaan o huwag natin pagkatiwalaan ang ating sarili. Hindi naman talaga tayo mapagkakatiwalaan eh. Sa lahat sa kabuuan ng ating pagkatao. Mula sa ating isipan, mula sa ating emosyon, hindi natin yan mapagkakatiwalaan. Kaya nga, pinagdidiinan dito sa na hanapin natin at kauhawan natin at ituring na kayamanan ng karunungan sapagkat kailangan natin iyon. Dahil kung wala iyon, paano na tayo? Ay pagkakawindang-windang lang ang buhay natin. Paano maunawaan yung tunay na kahulugan ng buhay? Paano malalaman yung talagang layunin mo sa buhay kung wala kang karunungan na galing sa Diyos? Sabi nga, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Warning, no? At nagsasuggest o nagkukumand sa Proverbs chapter 3 verse 5, no? Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag ka raw magtiwala sa sarili natin o huwag tayo magtiwala sa sarili nating pangunawa o karunungan o talino. At kapag ka ganun, sabi niya sa verse 6, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. No, sa lahat ng ating paglakad sa buhay na ito, i-acknowledge natin ang Diyos, no? Sumangguni tayo sa Kanya at kilalanin natin
yung kanyang kalooban, kilalanin natin na itong ating Diyos ang talagang dapat nating pagkatiwalaan. At pagka ganun, nakita ng Diyos na tayo nagtitiwala sa Kanya, hahawakan niya yung ating kamay at dadalhin niya tayo rin sa tamang landas. Ang hirap, minsan malikot yung ating mga paa. Landas. Tandaan natin, ang paggabay ng Diyos ay may kalakip na karunungan. Hindi tayo gagabayan ng Diyos nang hindi tayo bibigyan ng karunungan. At yung karunungan na yan ay pamamaraan ng Diyos upang tayo'y kanyang magabayan. Tandaan natin, ang karunungan ay hindi galing sa ating tunong o sa ating kakayahan. Okay, magsasabi ako ng mga ilang mga bagay ng mga karunungan na galing sa Diyos. Ang karunungan na galing sa Diyos, ulitin ko ulit, magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na gagawin mo, kung alam mo na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, gagawin mo. Hindi ka sasalungat. Iniisip, ito yun, iniisip mo pa lang na makinig ngayon, kagabi, no? Kung iniisip mo pa lang, bukas ng umaga, gigising ako, makikinig ako sa Hope Goes On, sumasamba ka na sa Diyos. Dahil yung iniisip mo ay nagbibigay ng kagalakan o katuwaan sa Diyos. Yung mga bagay na iniisip natin na nagbibigay ng kagalakan sa Panginoon Diyos, nagbibigay na yan ng kaluwalhatian. Pagsamba na yun sa Diyos. At lahat ng bagay na nagbibigay ng kagalakan sa Diyos ay isang uri ng pagsamba. Ngayon nakaupo ka, nakikinig ka. Kapatid, sumasamba ka na sa Panginoon Diyos ngayong oras na ito. Nakangiti sa iyo ang Diyos ngayong oras na ito. Bay, biruin mo, masarap matulog malamig umuulan. Pero gigising ka ng maagang maaga upang ang maging almusal mo ay ang pakikinig sa kanyang salita. Karunungan yan at yan ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. At naririto pa ang karunungan na galing sa Diyos. Sambahin siya. Kagaya na sinabi ko, lahat ng bagay na iniisip mo o ginagawa mo na magbibigay ng kagalakan sa Diyos ay isang uri ng pagsamba. Sasambahin mo siya kahit may COVID. Kahit na lockdown. Ano kung sarado? Ano kung hindi ka makalusot? Sa Diyos wala naman lockdown. Laging bukas ang pintuan ng Diyos upang tayo humarap sa kanyang trono. At hindi naman mauubusan ng pamamaraan ng Diyos upang tayo ay hindi makasamba sa kanya. Kung bibigyan natin ng panahon, kagaya ngayon, bibigyan natin ng panahon ang pagsamba sa kanya, magagawa natin At tulad yan, ito ay instrumento, itong online na ito, itong video na ito, upang tayo makasamba at makapakinig ng kanyang salita. Magkaroon na sama-samang pagtitipon, gaya nito. So, hindi dahilan yung COVID. Maligo ka, magdamit ka, umawit ka, and then humarap ka. Makinig ka ng salita ng Diyos. Sama-sama tayong sumamba. Kung meron kang dunong o karunungan na galing sa Diyos, ituturo niya sa iyo yan. Sabi nga, but wisdom, the fool despise wisdom. Huwag tayong maging hangal. Sorry po sa salita.
na meron naman para tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos at makasamba sa Kanya sama-sama, hindi mo gagawin dahil hindi nakikita ng pastor. Hindi naman yung pastor ang sinasamba natin. Ang Diyos na nakakakita ng lahat. Kaya nga, nakikita ng Diyos ang ating puso. Kung nais natin siyang sambahin, kahit na sa ganitong pamamaraan, hindi ka mawawala. Pagdating na alas 6 ng umaga, bubuksan mo ang iyong cellphone, mag-online ka, and then pakikinig ka katulad ng ginagawa natin. At hindi rin ito dahilan, no? Yung ganitong sitwasyon na hindi ka nakakatungo o nakakapunta sa simbahan, gaya ng ginagawa natin noon, upang hindi mo suportahan ang ministry. Ay, hindi natin maitatago sa Panginoon Diyos na gumawa ng pagkukunwari o kunwaring dahilan para hindi tayo makasuporta sa Panginoon Diyos. Wala pong dahilan. Kung ikaw ay nagbibigay ng ikapu noon, magbigay ka pa rin ng ikapu mo ngayon. Alam nyo ba yung dinadanas ang karamihan ng mga lingkod ng Diyos dahil sa ganitong sitwasyon? Hindi ho yung pera ang issue. Hindi ho yung support ang issue. Alam mo ang issue rito? Hindi matapat ang mga miyembro na suportahan ng ministry upang masuportahan ang gawain at ang pangangailangan ng pastor. Dahil ginagamit nilang excuse yung sitwasyon ngayon. Alam ng Diyos ang totoo, hindi tayo makakapagtago dyan. At hindi natin maikakaila iyan. Sabi nga, patuloy na suportahan ng gawain sa kabila ng ganitong sitwasyon at ibigay ang para sa Diyos. Yun ay karunungan at pagkatakot sa Diyos. Kaya mo gagawin iyan. At lumakad ayon sa direksyon na ibinibigay ng Diyos pamamagitan ng kanyang banal na salita. Huwag gumawa ng sariling paraan. Narito ang Biblia, narito ang kanyang salita. Ikukonsulta natin, ayaw mo nun? Ayaw ba natin nun na tayo ay kumonsulta sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Tandaan natin, napakahina natin. Tapos, susundin natin yung sarili natin. No? Sapagkat ang taong lumalakad sa karunungan ng Diyos ay gagabayan ng ating Ama na nasa langit. Kapatid, maaaring dumadanas tayo ng maraming mga pagkakamali at mga masasakit na karanasan sa buhay na ito. Pero maitutuwid ito kung hahanapin natin at ituturing na isang napakahalagang kayamanan ang karunungan na galing sa Diyos. Ano man yung ating masasakit na karanasan, ano man yung ating pagkakamali, maliit man o malaki yan, ano man ang dinadanas natin, mabibigyan niya ng solusyon at maitutuwid dyan sa pamamagitan ng karunungan na galing sa Diyos. Kumonsulta sa Diyos, kausapin ng Panginoon Diyos na magbigay siya ng kapahayagan at dalhin kanya doon sa tamang landas. Hindi tayo mabibigo. Lalo na kung tayo ay may kagalakan na gawin yung mga bagay na maka-Diyos. Diba? Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano ba yung desire ng puso? Hindi unahin mo muna magbigay ng kaluguran sa Diyos o malugod kang gawin yung mga bagay na nais ng Diyos na ipagawa sa iyo. At ang karunungan na galing sa Diyos ay proteksyon natin upang hindi tayo makagawa ng kasamaan. Ang karunungan ng Diyos, hindi tayo dadalhin sa pagkakamali. Hindi tayo dadalhin sa kapahamakan. Proteksyon din natin ito sa tukso at panghahalina ng kaaway. Tutukso ka ba?
Kung may karunungan ka na galing sa Diyos at may takot ka sa Diyos, hindi ka bibigay sa tukso na yan. Sabi nga, deny yourself. No? Dahil hindi naman talaga mapagkakatiwalaan ang ating sarili. Protection nito upang hindi tayo iligaw ng ating emosyon. Hindi lahat ng pakiramdam natin ay mabuti, ay makakabuti sa atin. Hindi nga mapagkakatiwalaan ang ating puso. Ano sabi sa Proverbs chapter 28 verse 26? He that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely shall be delivered. Sabi nga, hangal daw yung nagtitiwala sa kanyang puso. Pero yung lumalakad ng may karunungan, ito yung inililigtas mula sa kapahamakan at naliligtas mula sa pagdurusa. So malaking bagay yung karunungan ng Diyos. Mas mahalaga pa sa kung ano man yung sitwasyon natin sa buhay na ito. Malaking bagay yung tayo magpasakop sa Diyos sapagkat ito'y maghahatid sa atin ng karunungan. Umiikot lang tayo ron eh. Kaya nga, binibigyan diin sa Proverbs, na isinulat ng pinakamatalinong hari na si Solomon, na yung karunungan ay hanapin, ipamuhay, at ituring na kayamanan sapagkat totoo naman po na kung nais nating maging maayos ang ating buhay at nais nating magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, hanapin natin ang karunungan na galing sa Kanya. Ang karunungan ay ating sandata sa mabibigat na sitwasyon na harapin natin sa buhay, kapatid. Ito rin ang naghahatid sa ating buhay na makapagbigay ng luwalhati sa Diyos. Hindi nyo ba napapansin? Kanina ko pa binibigyan ng diin yung karunungan na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sapagkat yung buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay buhay na may karunungan. Ang hanapin ito, ang hangarin ito at ipamuhay ito ay hindi natin pagsisisihan. Magandang umaga po sa inyong lahat at purihin ang Panginoon Diyos. Ngunit bago ako magtapos, babatiin ko yung mga kabahagi ng pakikinig ng mensahe ng Diyos ngayong umagang ito. Muli, nagpapasalamat